Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carla ng Obando, Bulacan. Matagal mo na akong silent listener mula pa sa radyo hanggang sa YouTube. Matagal mo na nga akong subscriber sa Papa Dudut Stories. At marami na rin akong napakinggang storya, lalo na yung mga horror stories ninyo. Anyway, sumulat po ko sa inyo kasi may isi-share ako sa inyo na totoong kwento ng kababalaghan. Papa Dudut, hindi na bago sa akin ang kababalaghan. Dahil kahit na wala akong third eye o hindi ako nakakakita ng mga multo ay nakakaramdam at nakakaamoy naman ako ng mga hindi pangkaraniwan. Pero binabaliwala ko lamang yon since pag-aaral at sa paglalaro lamang ang focus ko noon. Pero isang araw, hindi ko akalain na magsisimula na pala ang malaking kababalaghan sa aking buhay. Natatandaan ko pa. Nagsimula ang lahat noong araw na kami ng mga pinsan ko ay naglalaro lamang sa labas ng bahay namin. Mga 11 to 14 years old pa lamang po kami noon. Yung bahay po namin ay may mga malalaking puno sa harapan na matagal nang nakatanim. At sa punong mangga, ayon sa mga matatandang kapitbahay namin, may nakatira daw na engkanto. Siyempre medyo mga bata pa kami kaya hindi kami naniniwala. At natapos na nga yung paglalaro namin ng touching alley. Hindi ko alam kung sikat itong laro sa inyo o baka gawa-gawa lang namin, pero dito sa amin alam ng mga bata yung larong yan. Para siyang agawang base pero isang team lang. Yung manghuhuli at yung isa naman ay magpapahuli. Bawal silang manghuli, kailangan lang nilang magpahabol hanggang maubos yung ka-team niya. At yung isang team naman ang hahabulin. May mga base din para kapag may nahuli ay doon sila magkakapit-kapit. Minsan may mga nagkakabanasan dahil sa nangdadaya daw. Balik sa kwento. Nasa harapan kami ng bahay namin, hinihintay yung iba pang mga kalaro namin. At habang naghihintay ay nainip yung pinsang kong babae na si Jelly. Bigla siyang lumapit sa puno ng mangga at tumingin lamang siya sa taas na parang baliw. As in naka-straight lang sa isang pwesto. Nagtaka kami kung ano ang tinitingnan niya. Kaya lumapit kami at wala namang kaming nakita. Tinanong namin siya at ang sabi niya ay may tumawag daw sa kanya sa taas. Malakas daw yung pagtawag pero kahit isa sa amin ay walang nakarinig kundi siya lamang. Sa huli ay hindi na namin inisip yon kasi dumating na yung mga kalaro namin. At yung pinsan namin ay hindi siya makaiwas ng tingin doon sa puno. Kaya hinatak na namin siya at naglaro at nagpatuloy naman yung laro namin, masaya at masigla. Kinagabihan habang mahimbing ang pagtulog namin ay bigla kaming nagising kasi umiiyak ng malakas yung pinsan ko. Nagtaka naman kami, bakit at ano yung dahilan. Hindi siya nagsasalita noon at patuloy pa din siya sa pag-iyak. Madaling araw noon kaya antok na antok kami. Binigyan ko ng tubig yung pinsan ko para kumalma at makapagsalita siya. At nung medyo okay na siya ay sinabi niya yung dahilan ng pag-iyak niya.
May nakita daw siyang lalaki na nakaitim na nakatingin sa kanya sa labas sa puno ng mangga. Natakot ako at biglang tumingin sa puno, pero dito ako mas natakot. Yung mukha daw ng lalaking nakaitim ay abot tenga yung ngiti at namumula yung mata. At ginagalaw-galaw daw nito yung ulo na parang gusto siyang tignan mula paa hanggang sa ulo. Takot na takot ako at hindi na nakinig sa kanya. Nang may masmasa na ang pinsan ko ay nahiga na rin ito at natulog. Natulog na rin ang ibang mga pinsan ko. Pero ako ay hindi ko magawang makatulog. Iniisip ko pa din kasi yung lalaking nakaitim na sinasabi ng pinsan ko. Nagtakip pa ako ng kumot at saka unan sa ulo ko para lamang mawala yung takot na nararamdaman ko. Kinabukasan ay nagpatawas ang pinsan ko at nung pinapatak yung kandila sa may tubig, may lumabas na imahe. Lalaking sobrang laki ng mata na nakangiti. Natakot ako kasi naalala ko yung sinabi ng pinsan ko kagabi. Sabi naman ng mangtatawas ay diablo daw ang nakita ng pinsan ko. Matapos noon ay nag-alay yung pamilya ko sa puno at nagsabi na huwag nang gambalain ang pinsan ko. Mukhang effective naman kasi. Pagkatapos noon ay naging maayos na ulit ang lagay ng pinsan ko. Pero ako, Papa Dudut, misteryosong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag, pero madalas akong makaramdam ng kakaiba at nakakakilabot na lamig at parang yumayakap ito sa akin. Wala pa dyan yung feeling na parang may kasama ka o kaya ay may nakatingin o nagmamasid sa inyo kahit na mag-isa ka lamang sa kwarto. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin akong bangungutin. Nasa isang madilim na daan daw ako. Nang biglang may matanaw akong nakatayong lalaki sa malayo at parang palapit sa akin. Kaya naman pinilit kong gumising noon at sa awa naman ng Diyos ay nagising naman ako bago pa makalapit sa akin yung misteryosong figura sa panaginip ko. Yun nga lang, pagising ko ay hindi pa rin nawawala ang takot ko kasi nararamdaman ko na parang may nakatingin sa akin sa parting madilim ng kwarto. Kaya simula noon ay nagkaroon ako ng takot tumingin sa dilim. Samantala noong sumapit ako sa edad na 15 anyos, mas lumala ang bigat ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag kung ano ang sanhi. Unang beses akong makaranas ng panaginip na mayroon akong kasiping na isang lalaking hindi ko matandaan ang mukha. So dahil nga first time ko yon ay nawirduhan lamang ako na bakit ko naman napanaginipan yon lalo pat virgin pa ako noon. At hindi ko kilala ang lalaki tapos ay nakipagtalik ako kaagad. Ikalawang gabi ay muli akong nanaginip na nakikipagsiping daw ulit ako sa isang hindi kilalang lalaki. Nakaitim siyang shirt pero nakababa ang kanyang pangibaba habang ako ay hubot-hubad. So nang magising ako ay walang mali siya, walang bahid ng napanaginipan ko pero syempre I'm worried and curious at the same time. Ikatlong gabi na naginip na naman ako pero this time ako ang nakapatong sa kanya. Ang nakapagtataka. Parang ako pa ang pumipuwersa sa kanya na magtali kami. Pawis na pawis siya habang umuungol at may pagkakataon pang sinusubo niya ang mga daliri kong malapit sa bibig niya. Pero pagising ko, hindi ko na matandaan ang itsura ng lalaking yon. Samantala nag-research naman ako tungkol sa nangyayari sa akin hanggang sa nalaman kong kagagawan pala ito ng incubus o yung demonyong nagkakatawang tao para makapag-sex sa isang babae. Sa isang panaginip. Siyempre ako ay nabahala agad sa mga nalaman ko. Hindi ko alam ang gagawin kundi ang magdasal na lamang. Sabi din ng iba, ay nangyayari ito sa mga taong mahina ang loob. At noong panahong yon ay depressed ako at talagang kinakain ako ng unti-unti ng lungkot.
Pero pilit akong lumalaban hanggat kaya ko. Hindi nagtagal, natapos ang school year, bakasyon noon. Nang managinip na naman ako, Papa Dudut. Same guy pa rin. But this time ay malinaw na ang kanyang mukha. Hindi ko siya kilala pero sa panaginip ay para kaming mag-boyfriend at girlfriend. At in fairness ay gwapo siya. Matangkad at magandang katawan, as in may 6-pack abs siya at para siyang Adonis sa kakisikan. Masaya ako kapag kasama ko siya, and then may nangyari din sa amin. Ideal boy ng karamihang mga babae. Pagising ko ay naramdaman ko yon. I'm wet. I know you know what I'm saying. So after ko sa panaginip na yon, kinuwento ko sa best friend ko. At first inasar niya ako. Kadiri daw. Yan daw ang napapala ko sa kakabasa ng mga series sa Wattpad. Ang sabi ko naman ay hindi ko naman hiniling na mapanaginipan yon. And besides ay nagdarasal ako lagi bago matulog. At sa tuwing nagbabasa naman ako ng nobela o Wattpad ay hindi ko naman napapanaginipan yon. Hindi kailanman nagkataon o nagsakto. At lumipas ang buwan ay hindi ko na siya ulit napanaginipan. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero parang nalulungkot ako. Kasi unti-unti ko nang nakakalimutan ang itsura niya hanggang sa makapag-enroll na ako para sa grade 10. Pasukan noon, normal day lang. Walang espesyal na nangyari noong napanaginipan ko na naman siya. Masaya ako na nakita ko siyang muli at hindi ko alam pero bigla niyang sinabi na mahal niya ako. At nag-propose siya sa akin. And I said yes without hesitation. And then ayon, we did it again. Every kiss, touch, lahat ay naramdaman ko. At alam kong this time, I'm really happy. He's the first person who tried to fix and change me even if it's difficult. I felt like a queen. He's protecting me and he's really makes me happy whenever I dream about him. It feels like heaven. Gumising ako ng may ngiti sa labi pero parang nanunumbalig sa akin yung kaba. Knowing na ang incubus ko ay isang demonyo. Pero bakit meron sa loob ko na parang kilalang kilala ko siya. At nakakalungkot isipin na hanggang doon lamang kami. I'm always praying for God na bigyan niya ako ng inspirasyon para mabuhay. Don't judge me. Alam kong iniisip ng iba sa inyo na nag-iinarte lamang ako. But no, hindi basta-basta ang pinagdadaanan ko sa araw-araw. At hindi ninyo gugustuhin malaman kung bakit ako ganito. Kaya simula nung napanaginipan ko na siya, I have these guts na siya yung bigay ni God. Maybe hindi lahat ng incubus ay masama talaga o demonyo. There's no proof naman na demonyo naman talaga yon, right? So papaniwalaan ko na lamang na isa siyang mabuting spirit or what, since puro positive vibes naman ang dala niya sa akin. I'm slowly falling for him. I want him hindi lang sa panaginip, knowing na hanggang panaginip lamang kami makes me feel very sad, but happy at the same time. At yon ang rason kung bakit ayokong i-open ang sarili ko sa ibang lalaki. Ayoko sa iba. At alam ko sa sarili ko kung bakit. Isa lang ang gusto ko. At yon ay ang lalaking nasa panaginip ko. Sa kabilang banda, dahil sa magaling ako mag-drawing at mag-sketch ng mukha ng tao ay in-sketch ko ang mukha ng incubus sa aking panaginip. Oo, gwapo siya at matipuno. Pero hindi siya yung tipo ng lalaking maala Michele Moroni o Henry Cavill. He looks young pero para sa akin ay malakas ang appeal niya. At kapag araw, naging libangan ko nang mag-sketch ng mukha niya. Minsan whole body sketch. Natatandaan ko pa nga na nakita pa ni mama at ni lola ang mga drawing at sketches ko. Tapos ay nalaki pa nga ang mga mata nila kasi meron akong sketch ng lalaki sa panaginip ko na full frontal. Tinanong naman nila ako kung sino ang lalaki sa sketchpad ko pero wala akong masagot.
Matagal na kaming nagkakasama sa panaginip pero hindi ko alam ang kanyang pangalan. Na-curious tuloy ako na alamin ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal habang natutulog ako ay bigla akong nagising dahil sa nararamdaman kong may humahaplos sa mukha ko. Pagdilat ko ng aking mata ay nagulat at napabangon ako sa higaan ko dahil nakita ko yung lalaki sa panaginip ko. Nakaupo sa kama sa bandang ulunan ko at nakangiti siya sa akin. Carla, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, sabi ng lalaki sa akin. Siyempre hindi ako makapaniwala noon kaya napatras ako at lumayo sa lalaki. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Nagpakita ko sa iyo kasi namimiss na kita, dagdag pa ng lalaki sa akin. Huminga naman ako ng malalim at sinubukan ko pa rin kurutin ang sarili ko para malaman kung nananaginip ba ako o ano. Pero nasaktan ako. Meaning ay gising talaga ako. Ano bang pangalan mo? Usis ako sa kanya. Daniel, mabilis na sagot ng lalaki. Mamayang kaunti lumapit ulit ako sa lalaki at hinaplos ko ang kanyang pisngi. Yan ba talagang itsura mo? O baka naman nagpapanggap ka lang? Tanong ko sa kanya. Iniisip mo ba na may sungay o pangil ako? O pula ang mga mata ko? Hindi ako ganun. Kung anong nakikita mo ngayon ay yun na yun. Yun talaga ang totoong itsura ko. Malambing na sagot ni Daniel sa akin. Anong klaseng nilalang ka ba? Demonyo ka ba, Daniel? Diretsahang tanong ko sa kanya. Umiling siya. Hindi ako masama tulad ng iniisip ng iba. Naniniwala ko sa isang Diyos pero hindi pa rin niya ako napapatawad hanggang ngayon. Na-curious naman ako sa kanyang sinabi. Bakit? Ano bang kasalanan mo sa Diyos? Nagrebelde ako. Pinarusahan ng Diyos at mananatili dito sa mahabang panahon. Simpleng sagot ni Daniel sa akin. Tumingin lamang ako sa kanya. Hindi ko maiwasan pa rin na kabahan noon kasi nga ay first time na mangyari sa akin na makakita ko ng isang supernatural na nilalang. Pero iniisip ko rin na baka nababaliw na ako. Kaya kung ano-anong hallucinations na ang nakikita ko. Hindi ka nababaliw, Carla. Biglang sabi niya sa akin na para bang nabasa niya ang iniisip ko. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko sa kanya. Oo. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Ikaw ba? Kaya mo bang mahalin ng isang tulad ko? Usisa naman niya sa akin. Hindi ako nakasagot agad. Iniisip ko kung tama ba talagang mahalin ng isang hindi taong katulad niya. Hindi ko alam, Daniel. Wala akong maisagot sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Pero papadudot sa gitna ng pag-aalinlangan ko ay hinalikan ako ni Daniel. Sincero ang mga halik niyang yon at ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal kaya unti-unti akong bumigay noon. Tapos noon ay ako na rin ang nag-initiate na hubarin ng kanyang suot na damit. Doon ay nakita ko ang kanyang napakakisig na katawan. Hinalikan ko ang kanyang dibdib pababa sa kanyang abs. Halos wala na ako sa sarili noon dahil sa sobrang libido nang bigla akong may maalala. Papadudot na alala ko yung nangyari sa pinsan ko kung saan ay nakakita siya ng lalaking nakaitim. At ayon sa description ng pinsan ko, yung mukha daw ng lalaking nakaitim ay aboteng ang ngiti at mayroong malalaki at namumulang mata. Kaya muli akong lumayo kay Daniel. Nagsasabi ka ba talaga ng totoo sa akin? Yan ba talaga ang itsura mo? Tanong ko sa kanya. Oo, ito talaga ang itsura ko. Bakit hindi ka ba naniniwala? Tila panunubok ni Daniel sa akin. Ikaw ba yung nilalang na gumugulo noon sa pinsan ko, si Elaine? Ang natatandaan ko kasi, ang sabi niya pangit daw, yung lalaking nakita niya. Malaki ang punganga at malaki ang mga namumulang mga mata.
Napahagikik naman si Daniel. Sige, aminin ko sa iyo. Ako rin yun, Carla. Pagtatapat niya sa akin. Pero kaya ako nakita ni Elaine na gano'n ang itsura kasi hindi siyang tunay na pag-ibig ko. Kumbaga nakita niya yung sumpa sa akin ng iyong Panginoon. Pero ikaw, nakita mo yung kagandahan ko. Nakita mo yung kabutihan ng kalooban ko. Kung ano man ang nakikita mo ngayon sa akin, yun ako. Kasi ikaw ang tunay kong pag-ibig, Carla. Paliwanag pa ni Daniel. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin at niyakap ako. And the next thing I knew ay pareho na kaming nakahubad. Nagtali kami ng gabing yon. Naramdaman ko ang kanyang pagromansa sa unang pagkakataon. Hindi na sa panaginip at wala na rin akong pakialam noon kung sino pa si Daniel. Kung siya ba ay incubus o ano. Basta ang nararamdaman ko lamang noon ay mahal ko siya at handa akong ipagpalit ang lahat, makasama ko lamang siya. Pagkatapos naming makaraos ay humiga na kami sa kama. Niyakap ko siya at nilikan sa labi. Daniel, may narealize ako. Kahit ano pa siguro ang itsura mo ay tatanggapin ko. Bulong ko sa kanya. Makakaasa ka, Carla, na hindi ako magbabago para sa iyo. Yun ang huling sinabi niya sa akin. Pagkatapos noon ay nakatulog na ako ng mahimbing at may ngiti sa labi. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa malakas na katok sa pinto ng aking kwarto. Nagulat at nataranta naman ako kasi wala akong anumang saplot sa katawan kaya dali-dali akong bumangon at nagbihis ng damit bago ko binuksan ang pinto. Carla, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang ginahasa ng 10 lalaki. Wika ni Mama na halatang naiirita. Nasarapan lang po ako sa pagtulog. Sabi ko habang naghihikab pa. Umayos ka. Kababae mong tao, ganyan ang itsura mo. Sita pa ni Mama sa akin. Pagkatapos mo mag-ayos ng sarili mo, buwaba ka na doon at sumabay ka na sa aming mag-almusal. Dagdag pa niya. Sige po, Ma. Tipid na sagot ko. Pagkatapos noon ay buwaba na ulit si Mama habang ako naman ay muling inayos ang aking sarili. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng kwarto na masayang masaya. Napansin niyo ng mga kapamilya ko pero hinayaan lamang nila akong maging masaya. Sa kabilang banda naman ay nagkasakit ang pinsan ko na nakatira sa amin. Siya rin yung pinsan ko na unang namit ni Daniel. Pinakiusapan ako ni Mama na dalhin ko raw sa albularyo ang pinsan ko dahil kutob niya ay nausog ito o nabalis ng hindi nakikitang nilalang. Kaya dinala ko ang pinsan ko sa albularyo. Ayun, ang sabi ng albularyo ay nakursunodahan daw ito ng duwende na nakatira sa school na pinapasukan niya pero hindi naman daw malala ang ibinigay na sakit sa pinsan ko. At ayon sa albularyo ay nagawan na raw niya ng paraan kaya anumang oras ay gagaling na raw ang pinsan ko. Sa kabilang banda ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon at kinonsulta ko na rin sa albularyo ang tungkol kay Daniel. Tinawas niya ako at lumabas nga ang isang imahen ng lalaki. Pero ay na rin mismo sa albularyo ay mabait daw ang nilalang na yon at hindi raw ako sasaktan nito. Ngayon tinanong ko naman sa albularyo kung ano ba talaga si Daniel. Isa ba talaga itong incubus? Pero ayon sa albularyo ay hindi raw ito incubus o demonyo, kundi isang mataas na klase ng nilalang. Hindi niya diretsahang sinabi kung anghel ba si Daniel, pero kung babasehin ko ang sinabi niya sa akin ay para siyang fallen angel. Besides ay ni-research ko rin noon sa Google kung may fallen angel ba na Daniel ang pangalan. And it turns out na meron. Matatagpuan sa Book of Enoch kung saan isa itong watcher na later on ay nagkasala sa Panginoon at pinarusahan na mananatili sila sa mundo for eternity. Sa ibang anggulo naman ay may espiritista akong nakilala na mula sa isang sikat na paranormal group at sinasabi ko sa kanyang lahat ng experience ko kasama si Daniel. May sinagawa siyang ritual at pagkatapos noon ay sinabi niyang isang engkanto daw si Daniel. Isang mataas na uri ng engkanto. Aaminin kong naguluhan talaga ako. Pero naalala ko rin
Na yun ang sabi ng albularyo na hindi niya matukoy kung anghel ba si Daniel o hindi. Baka nga siguro'y engkanto talaga ang inakala kong fallen angel. Samantala Papadudod, simula ng huling romance namin ni Daniel ay hindi na siya nagpakita ulit sa akin. Kahit sa panaginip na siya kong kinalungkot ng sobra. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos na sana'y magpakita ulit si Daniel kahit man lang sa panaginip. At bago ko matulog ay tinatawag ko ang kanyang pangalan, pero bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin. Naiyak ako noon hanggang sa umabot ulit sa depression dahil sa matinding pangungulila. Papadudot, kahit na anong gawin ko noon ay hindi ko makalimutan si Daniel. Palagi ko siyang hinahanap-hanap. Hindi ko alam ang rason kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Pero nararamdaman ko naman na hindi niya intensyon na saktan ako. Nararamdaman kong babalikan pa rin niya ako. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang pinakahihintay ko. Muling nagpakita si Daniel sa akin, pero sa pagkakataong ito ay hindi sa panaginip. Nagpakita siya sa akin habang naglalakad ako pa uwi sa aking bahay. Siyempre kinumusta ko siya at naiyak akong nagtatampo sa kanya. Kasi ang tagal niyang hindi nagparamdam sa akin. Niyakap naman niya ako at tumingin ng sorry sa akin. Nangako rin siya na hindi na niya uulitin ang ginawa niyang pangiiwan sa akin. Hindi na raw siya aalis sa tabi ko. At yun nga Papadudot, hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin sa akin si Daniel. Sa panaginip man o sa real world. Naglalagablab pa ang pag-iibigan naming dalawa. Bagamat nililihim ko ito sa mga kapamilya at mga taong close sa akin. Kasi ayokong isipin nila na baliw ako. Samantala'y nagpapakita lamang si Daniel sa akin kapag mag-isa na ako. At yun na nga, masaya ako sa tuwing magkasama kami. Anyway, alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero hindi ko kayo pipiliting maniwala. At sinishare ko ito sa inyo. Kasi na-inspired ako sa kwento ng letter sender ninyo na si Daxy. Yung umibig sa dalakit noon. Tapos gusto ko rin sanang i-share sa inyo kung ano ang itsura ni Daniel. Kaya nag-comment ako noon sa video asking kung sino ang pwedeng tumulong sa akin para i-convert sa AI ang sketch ko. Buti na lamang at may nag-reply sa akin na staff ninyo, si Gemond. Tinulungan niya akong mabigyan ng buhay sa pamamagitan ng AI or Artificial Intelligence ang sketch ko ng mukha ng katawan ni Daniel. Isasama ko ang larawan niya sa sulat kong ito para makita ninyong lahat. Kung naging tao lamang si Daniel ay masasabi kong isa siya sa mga gwapong lalaking nakita ko. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok. Abangan ko ito at magko-comment ako sa inyong upload para malaman din ng lahat kung sino rin po ako. Anyway, thank you and more power sa Papadudot Stories. Lubos na gumagalang, Carla Legaspi. Maraming salamat kay Carla sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. May pagkakahalin tulad ng kwento mo sa kwento ni Daxy na tinampok namin dito sa Papadudot YouTube channel. Pero masasabi naming mas kakaiba sa iyo dahil kayo pa rin ni Daniel sa kabila ng limitasyon sa inyong pagmamahalan. Oo, alam kong marami sa mga listeners natin ang mahihirapang maniwala sa iyong kwento. Pero sino ba kami para manghusga? Besides, alam naman natin na miracles do happen. At alam din nating napaka-misteryoso ng ating mundong ginagalawan. Kaya may posibilidad na baka nga totoo ang iyong sinishare sa aming kwento. Anyway, ang importante lang naman sa ngayon ay masaya ka sa iyong buhay. Hanapin at suportahan ang Kaistorya YouTube channel na ang link po ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Papadudot Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut